Kristo Jesus, na kami ay gumaling sa lahat ng kasakitan, na kami ay magtagumpay sa lahat ng hamon dito sa mundo while we are still here on earth. At kami papuntang kalangitan kung kami ay napapanahonan na pumunta sa langit. Pinagpapala ko po ang lahat ng aming gagawin ngayong umagang ito in Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. Lakasan nyo, palakpak nyo, lakasan nyo. Pagka nararamdaman lang ating Panginoon na tayo ay masayang pumapalakpak, para bang itinutulak yung lahat ng pinto ng langit na bumukas sa iyo mismo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sa iyo mismo. Kasi tinitingnan ng Diyos kung gaano ka ka-excited ngayong umaga. Kaya kung excited ka, ikaw ang unang bumubukas ang kalangitan. Amen po ba? Ikaw yung unang binibless ng ating Panginoon. Ikaw ang unang niyang pinasasaya. Amen po ba? Ikaw ang unang niyang pinipili para maglingkod sa kanyang kaharian. Konti na, amen. Sabihin mo sa katabi mo, amen ako dyan. Amen po ba? Tayo pong lahat ay magdideklara na. Amen po. At ang buhay natin ay patuloy. Ang ganda-ganda na pag-aaralan natin ngayong umaga. Kaya po tayong lahat ng mga nadirito ay iyong maging excited ka. Not only every Sunday but every day na nagbabasa ka ng Biblia. Maging excited ka. Dahil lahat ng binabasa mo sa Biblia ay words of instruction para sa iyo lamang. Amen po ba? Ready na kayo? 1 to go. Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Satan, in Jesus' name, inutusan ka namin lahat ng ninakaw sa amin, ibalik mo 7 times 2. What the devil intended for evil, God turn it for good. No weapon formed against us shall prosper. Every tongue that rises up against us, God condemns. From the fullness of His grace, we all receive one blessing after another. Salot, lagpas, blessings, pasok. Me and my household, we will serve the Lord. The blessings of the Lord makes Bishop Wisdom Buenaventura very rich, and he has no sorrow with it. Sabihin mo sa katabi mo, you are very rich. Ang JTM kasi ang alam ng maraming ministries. Ang JTM Ministries, mayayaman ng miyembro. Sabihin mo dyan sa katabi mo, tayo yun lahat. Amen po ba? Ay, yung iba, payaman pa lang, pero yung iba nauna, pero tayong lahat, sabay-sabay pagdating doon sa dulo, mayaman tayong lahat. Amen po ba? I am an untouchable and irresistible king. Whatever I do it for the glory of God. Wherever I go, whatever I do, I will be blessed. I am a symbol and a source of blessing. The Lord is my shepherd. I have all that I need. And by the stripes of Jesus, I am healed. In Jesus' name, amen. We declare that we are blessed with God's supernatural wisdom and we have clear direction for our lives. We declare that we are blessed with creativity, with courage, with ability, and with abundance. We declare that we are blessed with a strong will and with self-control and self-discipline. We declare that we are blessed with a great family, with good friends, with good health, and with faith, favor, and fulfillment. We declare that we are blessed with success, with supernatural strength, with promotion, and with divine protection. We declare that we are blessed with an obedient heart and with a positive outlook on life. We declare that any curse that has been spoken over us, any negative evil word that has ever come against us, is broken right now in Jesus' name. We declare that we are blessed in the city, we are blessed in the country, we are blessed when we come in, we are blessed when we go out. We declare that everything, we are forever blessed. Yes, we are forever blessed and no one can change it. I am forever blessed, highly favored, and with no more limits. Ay. Sabi mo sa katabi mo, buti alam mo. IT, ayusin niyo yan, ha? At
kami naliligaw tuloy. Di ba? 2026 is our year of receiving our greatest harvest of supernatural miracles, salvation, healing, surplus of financial overflow, and decision to serve God in Jesus' name. Amen. Palakpakan nga muna natin ang ating Panginoon para may kumokontra sa ating mga pinipresent dito. Pagpalakpak nyo, takbuhan ng mga demonyo, di ba? Amen po ba? Psalms 91, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near your home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Palagi kailangan po na panampalatayaan natin. Tuwing magpipray ka, sasagot si Lord. Amen po ba? Ganyan po yung buhay. Kailangan ikaw mismo ang manampalataya. Ang Diyos natin, bukas ang kanyang tainga para marinig yung... Pwede na lang kung hindi ka nagpipray, pero lahat naman ng tiga JTM ay nagpipray. Kaya tayong lahat ay sinasagot ng ating Panginoon ang lahat ng ating prayer. Kaya tayo ay may reward na long life. Sabi mo sa katabi mo, long life. Pwede na po tayong maupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay darako na sa ating announcement. Masaya ba kayo? August announcement. May August pa. All marshals and asserets must attend the meeting August 23 at 1:30 p.m. Aba, sa linggo yan? August 23 nakalagay eh. O, napasobra lang IT, August 16. Ha? Hindi 23. Okay? Kasi napabilis yung pindot ng IT, kaya lumagpas ng 1 linggo. Self-pastors meeting on August 30. August 30? At 1:30, totoo na yan. Ha? Totoo na yan. Sabi mo sa katabi mo, totoo na yan. August 30, lahat ng self-pastors. Alam niyo po ba, kaya tayo magmi-meeting sa lahat ng self-pastors. Huwag niyo sayangin yung panahon na kayo ay nag-training, nag-discipleship, nag-umpisa kayo ng LIC, Growing to Maturity, School of Ministry, and Self-Pastors Training. Huwag niyo sayangin. Yan ay pinagpaguran yung pag-aralan, kaya kailangan magmi-meeting tayo, gamitin nyo yung mga pinag-aralan natin. Amen po ba? Na tayo, Couples Fellowship on September 13 at 1:30 p.m. Advance ang ating announcement. Lahat po ng couples ay may meeting. Night of Empowerment, 6 p.m. Wednesday. All leaders are encouraged to attend. Pero nga, ang bait-bait ng Jesus the Messiah, ini-encourage kayong umattend, hindi kayo kino-compel na umattend. Pero kapag ka ikaw ay, pati sound natin gumaganda na, di ba? Nakakatuwa talaga na tayo pong lahat
LIC and SOM classes today at 1 p.m. Yan. Na kailangan po natin. Napaka-importante po kasi hindi naman kami naging pastor na hindi kami dumaan sa LIC. Sa kabilang church po na pagka may announcement na mayroong discipleship training, andun agad kami. Kahit na nagugutom kami, noon kasi pagkatapos ng service, nag-uumpisa na. Hindi pa kami kumakain. At ang aming kinakain ay mga instruction ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may gagawin si Lord ngayong umaga. At ang ating pong pag-aaralan ay kailangan pong maintindihan nating lahat. Tayo pong lahat na mga nandirito ay kailangan ma-upgrade yung ating pananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan tayo ni Lord. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ayan. Sabi niya rito, basahin niyong mabuti ang ating, ayan, IT. Blanco ang ating pag-aaralan. A leader's lasting value is measured by succession. The law of legacy. A leader's lasting value is measured by succession. Bakit succession? Ang ibig sabihin, sa mga trabaho, si Brother Rod ay kapitan ng barko, di ba? Seaman. Hindi ba kung minsan, dahil siya yung nauna na magsiman, yun yung naitanim niya sa kanyang buhay, napanood ng mga kamag-anak at mga anak. Sumusunod yung mga anak na sila ay maging seaman din. Yun yung legacy. Yun yung unang naitanim niya. Yun ang unang niyang naipakita. Amen po ba? Na tayong lahat ng mga natin dito ay kailangan nating makita. Sila Dr. Arnold, na wala dito, may pinuntahan. Ano yung naitanim nila sa kanilang mga buhay? Sila ay mga doktor. Ngayon, ang mga anak nila ay mapapansin nyo, tatlo na yung isa doktor na, yung dalawa nag-aaral ng pagka-doktor. Kasi yun yung legacy nila eh. Yun yung naipakita nila sa kanilang mga pamilya na tayo, we are a family of doctors. Di ba? Amen po ba? Naintindihan natin na kung ikaw ay anak ni Henry C. Hindi ba? Ang naipakita mo sa iyong mga lahi ay kaya mong magtayo ng isang conglomerate ng mga department stores. Di po ba? Kaya sila Lusitan, lahat sila. Ay merong sumasalo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, merong nagpapatuloy. Hindi ba hindi na ako nawawala ng pag-asa ng aming ginagawa ni Pastora Esther ay walang magpapatuloy sa aking mga anak. I'm waiting for the right time na yung legacy namin na hindi naman kami lahi ng pastor, wala naman akong sinundan na nagpastor sa aking pamilya. But when I started to be a pastor, I am believing that my legacy na ako ay naging pastor ay susundan ng aking mga anak at aking mga apo. Amen po ba? Na maintindihan natin. Ikaw, Gigi, naging announcer ka, di ba? Hanggang ngayon. Nakikinig ako sa iyo pag Miyerkules, pag umuwi ako eh. RJ100. Meron bang anak mo na nagpapatuloy ng iyong ginagawa? Wala pa. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Ang legacy kasi, it is a continuing, sabi niya, is a lasting value na kailangan natin na maintindihan. Sabi niya, anything handed down by an ancestor or predecessor. Yung naibigay mo, yung naumpisahan mo. And Jesus the Messiah. Meron tayong legacy. Nag-umpisa tayo ng ilang tao lang, mga 15 tao. Noong 2004, nag-increase, napunta tayo sa Cinema 2 ng Alimol. Inirenovate ang Alimol, napunta tayo dito. And finally, ang susunod nating lilipatan, atin na. Yun yung legacy ng Jesus Messiah. We started very low. We started na kokonti lang tayo. But because of our faith, tayo inapunta na tayo nagpapagawa na ng building. Merong lahi na
ang legacy nila, ang lahi nila mayayaman, ang apelido nila mayayaman sila. Di ba? Gaya ng Chua, mayayaman ng Chua kasi galing pa ng China. Lahat ng anak niya mayayaman. Mga ganon. Amen po ba? Makita ba natin na lahat ng, yung iba sa probinsya, na sa probinsya po kasi paramihan ng lupa. Kung yung pamilya mo ay laging nag-i-invest sa mga lupa-lupa, magugulat kayo, matatransfer yan sa mga anak at i-continue na nila uli. Tayo po ay merong legacy na inaabangan. Ang legacy ni Jesus Christ, ano? The only Son of God, that He consented to be nailed on the cross to save the whole world. Yun ang legacy niya. Wala kayong, si Buddha, hindi napako yan sa krus. Di ba? Ang Diyos ng mga Muslims, hindi yan makikita mo na meron siyang ginawa na kamukha ni Jesus Christ na nag-sacrifice yung buhay niya. Walang ganun sa iba. Ang buhay niya mismo, hindi siya natakot, hindi siya nag-alinlangan na ang buhay niya ay ialay niya. Yun ang legacy ng leadership ni Jesus the Messiah. Jesus the Messiah. Oo nga, tama. Jesus the Messiah. Di ba? Di ba lahi mo, Nanay Nelia? Pamilyang, ano apelido nyo? Uy. Uy ang apelido nyo? Ha? Uy ang middle name mo? Uy. Oo. Di ba? Ano yung sweepstake? Manuel Uy ang tatak. Hindi ba? Manuel Uy. Ibig sabihin, matanda na ako. Alam ko pa yung mga Manuel Uy. Hindi ba? Sino yung gusto mo na magkaroon ka ng isang napakagandang legacy na itutuloy ng iyong mga anak? Di ba, kuya? Ano yung gusto mong iwanan na legacy, kuya? Ngayon, di ba? Ilang taong ka na, bata ka pa, di ba? Ano ang ginagawa mo ngayon, kuya? Nagtatrabaho ka? Nagpaparenta ng mga apartment, ganyan? Ng lupain. Yung lupa nyo, pinarerenta nyo. Ang ibig sabihin, marami kayong lupa. Ngayon, yung pagka kayo ay pinanganak na maraming lupa, legacy mo yun eh. Yun yung ipinakita mo, yun ang i-demonstrate mo na buhay. Kaya yun ay susunod dyan, mapupunta dyan sa magandang anak mo na yan, di ba? Lahat ng lupa ng daddy mo mapupunta sa iyo at sa mami mo. At iyon yung gagawin nyo. Ang ibig sabihin ng legacy ay merong nagtutuloy, hindi nahihinto. Sabihin mga dyan sa katabi mo, hindi humihinto. Masalansang, tingnan mo. Nasa nasa cruise ship. Magugulat ka pag ikaw ay nag-asawa at nagkaanak ka na, ang mga anak mo ay nandun din sa barko. Di ba? Amen ba? Na tayong lahat po. Naintindihan niyo po ba? Anything handed down by an ancestor or predecessor. Yung mga ang predecessor, ang ibig yung nauna sa atin. Yung mga nauna sa atin, kung ano yung kanilang ipinakita na mga magagandang bagay, yon yung nagiging legacy ng mga susunod na henerasyon. Amen po ba? Na namakita, hindi ba? Yung iba, artista na mga nauna, lahat ng anak nila nag-artista. Yun ang legacy nila na nakikita natin. Ngayong umaga po ay maintindihan natin na tayo mismo yung pinili ng ating Panginoon to maintain His legacy. Na tayong lahat yung naghahawak ng isang nagawa na niya. Sabihin mo sa katabi mo, nagawa na niya. At tayo na rin ang gagawa ngayon kasi nasa langit na siya. Amen po ba? John 14, sabi niya rito, John 14:8-14, Tagalog. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami.
Verse 9, sabi niya, sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Tuloy natin, verse 10. Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ay siyang gumaganap ng kanyang gawain. Yun yung legacy ni Jesus Christ. Hindi lang siya yung gumagawa, kung hindi yung nagawa ng Ama na nasa kanya rin, ang ginagawa niya ay approve ng Ama at siya ay tinutulungan namin mangyari ang lahat ng bagay. Kailangan po natin na maintindihan, kaya po napako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa kagustuhan ng Amang nasa langit na lahat ng kinreate niya ay manatiling malinis, walang kasalanan. Kaya ang inihandog niya yung kanyang bugtong na anak. Pinadala niya sa lupa to represent Him kasi iisa lang sila, iisa puso nila para siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Isa lang ang legacy ng Diyos Ama at Diyos Anak. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, iisa lang ang purpose. Iisa lang ang plano, di ba? Iisa lang ang puso na kailangan natin na maintindihan. Tama po ba ang ating pinag-aaralan na makita natin? Sabi niya rito, maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Yon. Kaya pala yung ginagawa natin, kailangan ayusin natin. Kasi ang paniniwala at pananampalataya ng maraming tao ay kahit sinabi mo pa, born again ako. 2004 pa lang nasa JTM na ako. Ako isang manggagawa. Pero yung ginagawa mo hindi maayos. Sino maniniwala sa atin ngayon? Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo yan. Wala na naman kibuan ito kasi nag-aayos na naman tayo eh. Hindi naman ako nagsasabi. Ito yung Biblia ang nagsasabi. Nang sinasabi niya rito, maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Amen. Idinideklara ko sa ating lahat ng mga nandirito, dahil kayo ay na kay Kristo na for so long, kayo ay tumanggap na nampalataya sa Diyos, idinideklara ko, ang mga tao ay mabe-bless dahil sa tama mong ginagawa at ang buong mundo ay magbabago dahil sa ginagawa mo. In Jesus' name, Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Kaya ngayon, maingat tayo eh. Kami, lagi nag-uusap kami ni Pastor Joseph kasi naka-full time na po siya. Ang kwarto namin ay magkatabi. Siyempre, pag meron siyang ginagawa, pumupunta sa akin at inaayos namin at ina-upgrade namin yung aming pagtuturo. Pero sabi ko, ang lagi kong sinasabi sa kanila, sa kanya mismo at sa iba, sa kala Pastora Lilia. Sabi ko, huwag nating sayangin yung pagkakatawag natin from 2004 hanggang 2026. 22 years tayong may ginawa. Huwag natin pabayaan na mag-iba yung gagawin natin sa dulo. Dahil lahat ng ibinild up mo na kabutihan ay masisira at ang maalala sa iyo, Gary, yung pangit, di ba? Yung lahat ng ginawa mong maganda, hindi na maalala kasi ang pangit ng nangyari sa iyo bandang huli. Amen po ba? Natututo po ba tayo na makita? We have to prove something. Jesus the Messiah has proven many things. Na yung palang, ang church pala ay pwedeng lumago. Ang church pala ay pwedeng umangat. Ang church pala ay pwedeng magkaroon ng financial miracle. Ang church pala ay pwedeng magkaroon ng sariling building. Amen po ba?
Kaya yung ginagawa po natin, maraming naniniwala sa ating mga pastor at mga churches. Kasi hindi lang pag ang sinasabi natin ay totoo, may pruweba. Sabihin mga dyan sa katabi mo, may pruweba ang ginagawa mo. Sabi na rito, tuloy natin, ang ganda natin, Tagalog nga ginamit ko para maintindihan natin. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. Wow! At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Yung legacy ng ating Panginoon, siya rin ang nagtutulak sa atin para magawa natin ang maraming bagay. Hindi niya sinabi lang na may kaya kang gawin. Pero ang sabi niya, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. Ano yung umpisa? Ang pinaalala sa atin ng ating Panginoon, ang nananalig sa akin. Anyone who believes in me will do the same work I have done and even greater works. Kapag hindi tayo naniniwala sa Diyos na nagsugo sa atin, kahit ako, hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa ko. Amen. Yan ang idinideklara ko from today. May mas malaki pang kaya mong gawin dahil sa iyong pananalig sa Diyos. Amen ba? Tumayo ka nga, kamayan mo mga 3 tao, may malaki pa tayong gagawain. Pag malaki, minit ang ginawa mo, may malaki rin parating sa iyo, di ba? Amen po ba? Yun nga walang ginagawa, may dumadating eh. Lalo pa yung may ginagawa, hindi ba ate? Na namakita natin. Di ba Gary? Na namakita natin kahit nagaling ka ng Kuwait, nag-retire ka, po pwedeng yung tinatanggap mo sa Kuwait nung ikay nagtatrabaho, po pwede pang lumaki kung ikay maniniwala sa mga bagay na meron kang, sabi niya, kakayanin mo yan. Ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. Ano ba ginagawa ng ating Panginoon Sally? Isa. Deliverer. Deliverer. Ano tawag doon? Angkas. Nagdi-deliver. Hindi rider. Hindi rider siya. At siya ay pumupunta kahit saan para magkaroon ng kalayaan ng mga tao. Hindi pa ba? Deliverer, hindi ba? Na lalamove, mga ganyan, na namakita natin. Kasi simplihan lang natin ang ating pinag-uusapan. Ang ating Panginoon, sabi niya, pag nanalig kayo sa akin, kaya nyo ring gawin ang mga nagawa ko na. Kasi kung minsan, hindi ba, meron tayong ginagawa na hindi natin alam, kaya pala natin nagagawa ay nagawa na ng ating Panginoon dahil sa ating pananampalataya. Uulitin ko lang, kailangan manampalataya muna kayo kay Jesus para magawa nyo yung kanyang nagawa na nung siya nasa lupa. Pananampalataya ang pinag-uusapan dito. Kaya po tayong lahat ng mga nandito, sabi niya, ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Na kailangan natin. Bakit? Noong pong napako sa krus ang ating Panginoong Jesus, siya ay inilibing na buhay na muli after 3 days. Pagkatapos noon, siya ay umakyat sa langit. O sino ngayon ang gagawa niya na ginagawa niya sa lupa? Hindi ba ikaw? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi ba tayo? Bakit pagkagawain ayaw niyo magsalita? Kalabitin mo yung katabi mo sa kaliwa, sa kanan at sa kaliwa, sabihin mo, hindi ba tayo may gagawin? Hindi ba? Kaya nga ipinadala ng ating Panginoong Jesus at Amang nasa langit ang kanilang Espiritu, ang banal na Espiritu, para lagi tayong turuan ng banal na Espiritu. Para i-comfort tayo kung meron naman tayong problema, meron tayong struggle. Nirepresent ng banal na Espiritu ang Ama at Anak na nasa langit na.
Kaya ang banal na espiritu ay ngayon ay nasa ating kalagitnaan. Binubulungan ka. Ang sabi sa iyo, kaya mo yan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kaya ko nga. Hindi ba? Bakit? Na makita natin, tayong lahat ng mga nandirito, na maintindihan natin. Kuya, paano ka napunta dito? Sino nagdala sa iyo dito? Asawa mo? Atin na. Kay Nanay Nelia. Uy, Nanay Nelia. Si Nanay Nelia po, madaming sinama dito, may magbabalot na wala na, naging penoy na yata. Nawala na. Busy, naglalaga ng mga balot. Yung mga teenager na nandyan sa, nawala na rin. Pero, at least may nadala ka na. At pag kinausap muli yung binigyan mo pamasahe, papunta rito, sasama uli. Babalik uli, di ba? Bumaha sa kanila. Opo. Kaya po, yun yung pong nakita natin. Ang sinasabi dito, anyone who believes in me will do the same work I have done. Alam niyo po ba yung word na I have done, nagawa na ni Kristo, kaya mo rin? Kasi nasa iyo na si Kristo Jesus eh. Ang empowerment mo ay galing kay Kristo Jesus at sa kanyang banal na espiritu. Kaya sinabi, ang kailangan natin ay maniwala. Anyone, ang ibig sabihin, kahit sino sa atin, anyone who believes in me will do something, will do the same work I have done. Si Jesucristo, kahit sa bangkayo, umuupo, nagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Kaya yung mga disipulo niya, yung disipulo ng 12, nakuha niya yon sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo doon sa Galilee. May ginawa siya. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo rin yan. Kailangan, naintindihan niyo po ba ating pinag-aaralan? Ang ganda-ganda, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Yung makita natin, hindi ba Pastor Lilia? Si Pastor Lilia nga ngayon, basta lang makapunta sa Sapampalay, namamasaheros na lang. Hindi na siya nag-aabang ng may magdadrive sa kanya. Pag walang magdadrive, sumasakay na siya papuntang Sapampalay. Greater things yung tawag dun eh. Kasi pag natakot ka, nung ako yung nagpapastor po, doon sa kabilang church, namamasaheros lang po ako araw-araw eh. Wala nga nagbibigay sa akin pamasahe. Pupunta ko kahit saan dyan. Sa squatters area, makikita mo lahat na lang ng challenges. Sa mga pusali ang kadumadaan, sa mga sagingan, sa mga puno kadumadaan para ma-reach out mo lang ang mga tao na nangangailangan. Nagpupunta ka sa mga may sakit. Pag nabalitaan namin may mga sakit, pupunta kami. Yun ang ginagawa namin na itinerary, araw-araw. Ano ang nangyari? Pinagpala po ako. Great works po yun eh. Hindi ko naman ginagawa doon sa Angat yan eh. Nung hindi pa ako pastor, hindi ko ginagawa yung kahit saan nagpupunta ako para ihayag yung salita ng ating Panginoon. Para ihayag yung kagalingan. Hindi ko ginagawa. Pero nung ako ay naging worker na ng ating Panginoon, lahat ng bagay kaya kong gawin. Lahat ng nagawa ni Kristo kaya kong gawin. Amen po ba? Na tayong lahat ng mga nadirito ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Meron pa bang kadugtong niya? Meron pa yan eh. Sabi niya rito, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, magmula ngayon, lahat ng hihingin mo, ibibigay ni Lord. Sabi mo, provided you believe in Him and do His very work na namakita natin. Hindi ba? Hindi ba, Gigi? Natidinig ko, medyo nagpe-pray ka na ngayon sa radyo eh. Dagdagan mo pa. Greater works pa. Magugulat ka lahat ng hihingin mo. Sino po yung may gusto rito na lahat ng hihingin mo magmula ngayong umaga, darating na, kahit mamayang gabi, darating na. Idinideklara ko po sa inyong lahat yan. At ito ay may kapangyarihan dahil nabibuild up na ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus.
kahit hindi ka pa nagseserve, ala ka pang ministeryo, idinideklara ko, mapapansin ka ni Lord ngayong umaga. Ay, sino kaya? Mapapansin ka ni Lord ngayong umaga. I-entertain ka ni Lord ngayong umaga. Ikaw ngayon ay magiging kanyang sundalo. Nagagawa ng lahat ng kanyang nagawa na. In Jesus' name, buong Jesus the Messiah ay napansin na ni Lord at gagawin ang lahat ng mga bagay na ikatutuwa at kakaluwalhati ng Amang nasa langit through Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Ngayon, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may parating sa iyo malaki. Amen po ba? Totoo naman yun eh. May parating sa iyo na malalaki. Kasi kung minsan nahihiya ka pang magsabi, kailangan mo naman talaga yung malalaki, ayaw mo palang magsalita. Yan po yung Jesus the Messiah Ministry. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Wow! Yung building po, hiningi po natin yan eh. Yung naipon natin, hiningi po natin, tayong lahat yun eh. Gary, tayong lahat yung humingi. Hindi ba? Humingi ka ng mga, tawag doon, separation pay sa Kuwait. Hiningi mo, nandito ka na, o anong ginawa mo? Di ba? Nagbigay ka sa church. Binigay mo yung iyong ikapo. Di ba? Si Elma, biglang may nagdideposito sa account niya na malalaki. Mga insurance ng kanyang kapatid na namatay, bigla na lang ibinibigay sa kanya ng bangko na hindi naman niya alam. Bigla na lang ibinibigay yung lahat ng titulo ng lupa na ari ng kanyang ate. 7 titulo ang ibinigay sa kanya. Dami naman titulo nun. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, magugulat ka na lang. Meron din para sa iyo. Nakikinig ba kayo? Kasi kailangan tapangan natin yung ating pananampalataya. Kagaya ng iba. Kaya po nakakatanggap sila ng malalaki. Naniniwala po sila. Amen po ba? Amen po ba? Sino yung naniniwala na next week may tatanggapin ng malalaki? Lord, yung lahat ng nakataas ng kamay lang ang bigyan mo. Yung ayaw tumaas ang kamay, hindi sila naniniwala, pero nakataas na po ang kamay naming lahat. Kasama ako! Tatanggap tayo magmula Lunes hanggang Sabado ng malalaking bagay na galing sa plano ng Diyos. Walang makakapigil ng lahat ng tatanggapin mo. In Jesus' name, Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Alam niyo po ba sa Angat? Sa Angat, di ba kami nagtuturo doon eh. Pag nagdideklara kami sa pulpito, every Saturday, Huwebes pa lang, ang prayer nila, Lord, hindi ba ako binibigyan ng pantights? Puros Katoliko yung nag-a-attend doon. Pero mga teacher, mga professional sila. Huwebes pa lang, Lord, hindi mo pa ako binibigyan ng pantights. Ayaw kong pumunta ng Sabado na wala akong dala-dala. Kaya po ang JTM sa Angat po, number 3 sa tithes and offering. Ang number 1, Cubao. Number 2, Pasig. Number 3, ay Angat. At sumusunod na yung iba. Bakit? Na-develop ang kanilang puso na hindi ako pwedeng pumunta sa harapan ni Lord. Sabi sa English, sabi niya, you should not come to the presence of God empty-handed. Hindi po pwede. Kasi pagka pumunta ka sa doktor, nagpakonsulta ka, may dala kang pambayad eh. At least mayroon ka 1,000, hindi ba? Minsan mga doktor, minsan nagpakonsulta ako sa doktor, ang bayad ko 1,200. Pero yung iba 300 lang, yung iba wala. Pag kay Dr. Arnold, wala, hindi naniningil. Hindi po ba? Hindi mo pwedeng gawin yun sa ibang doktor kasi baka bawiin yung reseta sa iyo. Amen po ba? Naintindihan nyo na po ba ating pinag-uusapan? JTM, pagbukas lagi ang ating mga mata. Tingnan mo ang kakapaligiran mo, maraming pinagpapala ang ating Panginoon. Ang prayer mo dapat, Lord, ako rin. Amen po ba? Nakikita mo yung puso ng bawat isa, sila ay nagsisilbi sa ating Panginoon. Lord, ako rin. Buksan mo puso ko. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, tayo din.
Kailangan po mag-ano tayo eh. Sa totohanan lang po, hindi pa tayo nakakatapos ang building. Lagi kami nag-uusap-usap sa pastoral staff. We have to be prepared before we open Potsdam building. We have to be prepared to upgrade our teaching, to upgrade our personality, to upgrade the way we talk. Hindi po ba? Na kailangan, inihahanda po ng Diyos ang buong Jesus Messiah at tayo pong lahat ng mga nandito ay gagamitin. I-expect mo na ikaw din ay gagamitin. Kasi pag hindi mo in-expect, hindi ka magbo-volunteer. Pag may nagsasalita dito, balang araw. Di ba? Sasabihin mo ngayon, pag nakita mo si Pastor Silver, batang-bata pa, nakatayo dito, nagtuturo. Di ba? Samantalang ikaw, kaya mo rin naman yung ginagawa ni Pastor Silver. Eh, ba't hindi mo sabihin kay Lord, Lord, ako din gamitin mo para akong si Pastor Silver. Amen po ba? Gamitin mo rin ako para akong si Pastora Lilia at si Pastora Claire na kahit matatanda na ginagamit mo pa. Ako nga pinakamatanda dito, 78 na ako. Bakit ako ginagamit ni Lord? Kasi gusto ko eh. Gusto kong magamit ni Lord. Tatawa-tawa ka dyan. Di ba? Makita natin. Lahat naman po tayo qualified. Si Nanay Nelia nga nagdadala dito ng mga kabataan eh. Ba't hindi nyo pa kayang gawin yon? Hindi po ba? Naintindihan nyo pa ba ating pinag-uusapan? Kasi pag hindi nyo po iintindihan, bukas nga ang tenga mo, hindi mo naman maintindihan, wala kang gagawin. Kailangan po natin ng maraming worker. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ni Lord ng maraming worker. Maraming IT, maraming aseret, di ba? Maraming children teacher, maraming martial, marami sa worship team, di ba? Marami, mga instrumentals, kailangan natin, mga dancer, di ba? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kahit ganyan ka, pwede kang dancer. Nanay Nelia, pwede kang dancer eh. Oh, yeah, kayong dalawa, oh. Hindi ka, kasi huwag mong, ano ba tawag doon? Huwag mong ihiwala yung sarili mo na hindi ka pwede. Pwede ka. Pag may senior service daw, sila magsasayaw. Kawawa na may mga senior, makikita kayo, gaganyan-ganyan lang kayo sa harap. Dapat mga bata ang nagsasayaw sa mga senior, hindi ba? Kaya, dancer. Singer, itong dalawa, oh. Matitili ang boses niya pagka nandito ko, nadidinig ko yung mga boses niyo eh. Oh, parang binabarena yung tenga ko. Amen po ba? Meron po ba tayong natututunan? Merong kang kayang gawin. Yan ang sabihin mo. Sabi ng iba, Bishop, ba't wala kang driver? Hindi naman sinabing matanda ka na. 78 ka na. Medyo suwabe yun eh. Bishop, 78 ka na. Pag Miyerkules ng gabi, natatapos dito. Alas 10, umuwi pa kami sa Bulacan. Ako driver. Tapos Sabado, magtuturo. Babalik dito ng Sabado ng gabi. Ako rin ang driver. Pagka tinignan ko sarili ko na hindi na ako pwedeng mag-drive, hindi na ako makakarating dito. Pag inasahan ko ang mga tao na ipag-drive ako, pagkatapos sinabi mo, pag-drive mo nga ako, ang sasagot sa iyo, hindi po, pagod ako eh. Di sumama pa loob mo, di ikaw na lang mag-drive. Amen po ba? Di ba? O kagaya niya, magmula sa kanila, saan ba sa inyo? San Mateo ba? Sa Pasig ka na umuwi. Tingnan mo. Nga sabi ni Pastora Esther sa akin, si Pastora Lilia, mamamaseros na. Sasabihin niya, kuminsan sasabihin sa akin ni Pastora Esther, kawawa naman. Sabi ko, anong kawawa? Trabaho natin lahat yan. Kapag tiningnan mo kasi nakawawa ka, talagang itsura mo lang nakakaawa na. Pero pag sinabi mong kaya mo, kaya ko yan eh. Ano ginagawa ko? Lahat ng bagay kakayanin mo because of Christ inside of you. Na makikita natin. Palakpakan nga natin si Lord. Sabi niya rito,
Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda noon. Kaya po ang Jesus the Messiah, lahat ng hinihingi natin, binibigay ni Lord. Matthew 10. Sabi niya rito sa Matthew 10, 1-8. Sabi niya, tinipo ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. O tingnan mo, yung mga disipulo, binigyan niya ng kapangyarihan para magawa nila yung ginagawa ni Jesus. Na lahat ng sinasapian ng masamang espiritu, kaya nila. Hindi ka uutusan ng ating Panginoon na anyone who believes in me will do the same thing I have done. Yung pagpapagaling ni Jesus Christ, kaya rin natin. Amen po ba? Yung pagpapalayas ng demonyo, kaya rin natin. Ganun yun eh. Ganun yung ating pinag-uusapan ngayon eh. Yung legacy ni Jesus Christ na kahit ilang daang masamang espiritu, kaya niyang palayasin. Kahit sino pa, kahit isang crowd of believers na may sakit, kaya niyang pagalingin lahat. Walang natitira. Walang umuwi na hindi magaling. Kaya ngayong umagang ito, magugulat kayo, tayong lahat na nandirito, magkukumit tayo, itutuloy natin ang legacy ni Jesus Christ. Walang tatanggi. Sabi mo sa katabi mo, walang tatanggi sa atin. Amen po ba? Tuloy natin, sabi niya, Tini. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan sa mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, si Mateo Himson, no? Natutulog si Himson. Si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariot na nagkanulo kay Jesus. O tingnan mo na lang ang tiwala ni Jesus. Si Judas, alam niya ipagkakanulo siya, binigyan pa niya ng kapangyarihang magpagaling. Si Pedro din, alam niya, itatatwa siya ni Pedro, pero binigyan pa rin niya ng kapangyarihan. Ganon katiwala ang ating Panginoon sa mga disipulo na kanyang pinili. Ganon din ang Diyos sa buong Jesus ni Messiah. Kahit na kung minsan, alam niya na hindi natin kayang gawin, kaya binigyan nga siya ng kapangyarihan eh. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kahit si Judas kayang magpagaling. Hindi ba yun? Nakalagay doon eh. At si Judas Iscariot na nagkanulo kay Jesus, binigyan ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Ang Diyos po, ito kailangan nyong ma-realize ngayong umaga. Kahit sino ka pa, may tiwala sa iyo si Lord. Tumayo ka nga dyan, kamayan mo 3 tao. Sabihin mo, may tiwala sa atin si Lord. Kung ako nga pinagkatiwalaan, kayo pa. Amen ba? Kung ako pinagtiwalaan Bakit? Ako ba ay talagang banal na banal noon dati? Hindi naman Pero pinagtiwalaan ako dahil ang tingin niya ni Lord sa akin, malaki pa pag-asa ko. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, malaki pa pag-asa mong magbago. Tayo pong lahat ng mga nandirito, na kailangan natin na maintindihan itong yung pangalan ng 12 apostol, kasama si Judas, kayang magpagaling ng may sakit. Ayan, nakalagay dyan At si Judas Iscariot na nagkanulo kay Jesus, binigyan niya ng kapangyarihan. Siyempre, pagka ikaw ngayon ay sumuway sa ating Panginoon, nawawala na si Kristo sa iyo, nawawalan yung kapangyarihan na ikay kaya mong magpagaling, na kaya mong mag-encourage ng iba. Amen ba? Nakuha niyo pinag-aaralan natin.
Legacy pinag-uusapan natin. Ang legacy ni Jesus Christ, dala-dala natin. Tayong lahat ng mga nandirito, bit-bit mo ang kanyang legacy. Yung kanyang inumpisahan bilang isang Diyos na nagkatawang tao na napako doon sa krus, na nagpaalis at nagpaalis ng mga masamang espiritu, nagpagaling ng mga may sakit. Tumawag ng lahat ng mga tao na pinagkatiwalaan niya. Kahit na hindi katiwa-tiwala, pinili niya lahat. Kasi si Lord lang naman ang may kilala sa ating lahat eh. Alam niya na kaya natin gawin. Alam niya na kaya natin pang magbago. Amen po ba? Sabihin mga dyan sa katabi mo, kaya mo yan. Di po ba? Ayun, na malinaw. Sabi niya rito, ulitin ko lang, si Mateo na naniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariot na nagkanulo kay Jesus. Labang kayo? Ikaw kung hindi ka pa matuwid hanggang ngayon, nagtatago ka pa sa kadiliman, kaya ka pa rin pagtiwalaan ng Diyos. Lumapit ka lang kay Lord, mag-volunteer ka, you raise your hand, Lord, I am available. Kahit ako ganito, kaya kong gawin yung nagawa mo na. Amen po ba? Palakpakan nga natin sarili natin na tayong lahat ng mga nandito ay makita natin. Verse 5, sabi niya rito, ang 12 ito'y isinugo ni Jesus sa kanyang pinagbilinan at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Verse 6, sabi niya, sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Di ba dito marami ring nawawala? Yung dating nandito, sinasabi ni Lord, hanapin nyo. Si Tempra, minsan nawawala, minsan lang nawawala. Pero nandiyan na naman, hindi ka na namin nahanapin. Di ba? Iyon lang ang kailangan natin eh. Ako bilang pastor, hindi ko dinajudge yung iba na nagkakasala, na tinawag na sa ministeryo. Ang aking goal, maibalik sila sa harapan ng Diyos. Kahit na hindi dun sa kanyang dating ginagawa na nagseserve. Ang importante sa akin ay mapanatili ko sila sa harapan ng Diyos kung lalapit sa akin. Yung iba kasi ayaw lang lumapit eh. Para bang nasagad na yung ginagawa nila. Sa tingin niya kaya ayaw nila lumapit sa akin. Pero ako mismo ay nagre-restore ng maraming tao na gustong mapasauli sa harapan ni Lord. Hindi ba, Sally, na nakita natin, sabi niya, humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Importante po kasi yun eh. Ang lahat ng tao kasi na makasalanan, nasanay na sa kasalanan, okay lang sa kanila. Bahala na si Lord kung sa impyerno ako pupunta. Bahala na si Lord sa ginagawa ko. Kasi gari, ang kasalanan kasi ay sa mga makasalanan, enjoyment din nila yun eh. Nag-e-enjoy sila sa kasalanan kasi wala na sila kay Lord eh. Meron silang free will na gumawa ng puro kasalanan. Kasi wala nang humahadlang sa kanila eh. Pati Holy Spirit na-offend na sa kanila. Umalis. Ngayon, naka-open ang kanilang buhay para ang demonyo ay laging magtagumpay sa kanilang mabuhay. Biglang nagkakasakit, biglang nauubos ang pera, biglang magulo ang pamilya. Lahat na lang ng pangit nangyayari. Why? Nawala sila sa covering ng ating Panginoon. Buti na lang walang tagad Jesus sa Misayang ganyan. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang hindi tayo ganyan. Di ba? Lakasan mo naman. Parang hindi mo masabi, parang bistado ka na ng katabi mo eh. Sabi ng katabi mo, buti na lang hindi tayo ganyan. Sabi ng katabi, lelong mo. Kilala kita. Amen po ba? Kaya sabi ko nga, kailangan natin talaga magbago. Kailangan natin. Sabi niya, humayo kayo ito'y pangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Verse 8, sabi niya,
Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong. Yung mga may ketong kasi sa atin, hindi na gumagaling eh. Pero pwede pala. Sabihin mga dyan sa katabi mo, lahat ng sakit pwedeng gumaling. At palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Freely you receive, freely you give sa English. Hindi ba? Binigay, hindi pera pinag-uusapan dito. Freely, libre mong tinanggap yung kapangyarihan na binigay ng ating Panginoong Jesus. Libre mo din na ibigay sa iba na maranasan nila ang kagalingan. Amen po ba? Ang kalayaan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ang kalayaan. Malaki pala trabaho natin talaga. Ang laki-laki pala na dapat nating maintindihan sa sarili natin. Kaya hindi tayo pwedeng tumigil eh. Ulitin ko, lahat ng nawawala, hanapin mo. Lahat ng nawawala sa kawan ng mga tupa ng ating Panginoon, kailang maibalik natin doon sa kulungan ng mga tupang matutuwid. Hindi po ba? Na makita natin. Ayan ang goal natin. Tayo lahat ng mga nandito, mga kapatid. Lahat ng nawawala, hanapin natin. Ibabalik natin dito kung sino yung gustong bumalik. I-text natin lahat, yung mga nawala dito. Kung gusto pang bumalik, tatanggapin natin. Wala tayong hindi tatanggapin. Kasi yan yung sabi ng Biblia na makita natin. Amen po ba? Amen po ba? Magbigay naman kayo ng walang bayad, sabi niya rito. Hanggang dyan lang na ba yun? Na makita natin. Kaya yun po, yung kailangan natin. Point number 1, kailangan natin na maintindihan. Ang ganda pala ng kaya nating gawin. Kaya pala nung ginawa namin ni Pastora Esther, na kami ay maglingkod sa ating Panginoon, pati buhay namin gumanda. Pati itsura mo gaganda. Di ba? Kasi wala ka ng problema eh. Di ba? Noon dati, lagi ka nakasibangot dyan, nakikita ko. Ngayon, di na. Pinipilit niya yung anak niya na singer ng Japan ay pumunta dito. Hindi naman sanay doon kumanta sa ganito yun eh. Huwag mong pilitin. Si Holy Spirit. Si Holy Spirit ang ano. Kasi alam mo ba ang problema natin? Namimili tayo. Huwag tayong huwag natin pilitin yung iba. Hayaan mo. Mag-pray ka, Holy Spirit, ikaw na ako mausap dito, tigas ng ulo nito. Ikaw na ako mausap. Magugulat ka, nandito na. Amen po ba? Kasi alam niyo po, ang makasalanan, habang ipinipresent po si Kristo, lalong pumapalag. Ayaw niya. Kasi bakit? Yung espiritu ng kasalanan na nasa kanila pa, nire-reject nila ang Word of God. Kaya po tayong lahat ng mga nandito ay maging matalino ka. Yun lang madaling yayain mo para dumami tayo. Kapatid, umpisahan natin next Sunday. Yung mga gusto mong yayain na dalhin dito, dalhin mo dito. Ano ang sabi sa Biblia? Lahat ng hihilingin mo kay Lord, ibibigay sa iyo. Lahat ng nawala sa iyo ng maraming panahon, nawala pera mo, nawala relasyon mo, nawala mga kaibigan mo, ibabalik ng ating Panginoon sa ating lahat ng mga nandito para tayo ay lalo pang ma-encourage na tayo magsilbi sa ating Panginoon. Amen ba? Sabi niya rito, Jesus shared His life with His disciples. Jesus' disciples went through 3 phases in their training. Sabi niya rito, tuloy natin, ang ganda nito. Come and see. Ang mga phases, sabi niya rito, come and see. Jesus invited them to observe Him and His priorities. He invited them to evaluate Him in light of what He was doing. Nag-open up si Jesus sa kanyang mga disipulo at sa lahat ng kausap niya. O sige, obserbahan niyo ako. Kung tama yung ginagawa ko, sumunod kayo sa akin. Come and see. See what I'm doing na makita natin. Na kung minsan kasi, dahil tayo ay may lamat na meron tayong ginawa na mali, ang ano ang dapat natin ipakita, kaya mong itama buhay mo. Amen? Mabubura ang lahat ng previous na ginawa mo na mali.
Ang kailangan lang, makabalik ka kay Heso Kristo. Amen po. Tuloy natin ang ating binabasa. Come and follow me, ang sabi ng ating Panginoon. Ano yung, bakit laging merong come, Tess? Sabi niya, halika. Hindi ka kasi makakasunod pagka hindi ka makalapit kay Kristo. Halika, samahan mo ko. Halika, tingnan mo yung ginagawa ko. Halika. Pag nakita mo yung ginagawa ko, may magagawa ka rin na katulad ko. Yung lahat ng ginagawa ko, kaya mo rin. Sabi niya rito, Jesus asked for a greater level of commitment. The disciples were to do more than observe, they were to associate with Him. Hindi yung nanonood ka lang. Nandito ka, pumupunta ka paglinggo, nanonood ka lang sa mga nagte-testify, nanonood ka lang sa mga kumakanta, nanonood ka lang sa mga asers and aseret, sa mga lahat ng worker dito. Hindi. Kaya ka nandirito ay hindi para manood, para gayahin mo ang lahat ng iyong nakikita. Para sumama ka sa lahat ng nakikita na nagsisilbi sa ating Panginoon. The disciples were to do more than observe. They were to associate with Him. Di ba? Di ba? Inobserve nila si Kristo, naghahayag ng salita ng ating Panginoon. O adi sumama silang lahat. Naging disipulo sila. Naging apostol sila. Na sila yung unang binigyan ng kapangyarihan. 12 sila na binigyan ng kapangyarihan. Kaya sila ay naging epektibo sa kanilang mga gagawin. Ang legacy ng ating Panginoon, hindi basta lang siya nag-uutos sa atin. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan para magawa natin ang dapat nating gagawin. Amen po ba? Hindi yung bahala na kayo dyan. O pumunta ka sa Baguio, bahala ka na, hindi ka na mabibigyan ng pamasahe. Di ba? Hindi ganun si Jesus Christ. Na tayong lahat ng mga nandito ay makita natin na He can give you more than enough that you need. Tayong lahat ng mga nandito. Amen po ba? Na kailangan natin na makita yon. Sabihin mga dyan sa katabi mo, i-empower ka ni Lord. Sabihin mo, i-bless ka ni Lord. Ang laging umpisa ng faces dito, come. Come and see, come follow me. Di ba? Hindi ka naman kasi po pwedeng maging disipulo niya kung hindi mo makita yung ginagawa niya. Yung quality ng ginagawa niya. Come follow me. Sabi niya, Jesus, come and be with me. Sabi ng ating Panginoon. Hindi ka niyayaya na kaya ka nga tinatawag. Kaya ako malakas pa hanggang ngayon. Hinahawakan ko yan eh. Ang sabi ng ating Panginoon, come and be with me. Come and be my disciple. Kaya ako, lahat ng hingin ko binibigay ni Lord. Amen po ba? Sabi, sino may gusto na magmula ngayon lahat ng hihingin mo kay Lord, nandyan na. Amen po. Lord, i-honor mo ang faith ng lahat ng taga Jesus na Messiah dito sa Cubao, sa Pasig, sa Antipolo, sa Sapampalay, sa Angat. At hayaan mo po na ang buhay namin ay maging encouragement sa mga nakakakita sa amin. Ipalakpak mo nga yung kamay mo. Sabi niya, come and be with me. He required the disciples' commitment and companionship. Di ba? Parang mag-asawa lang yan eh. Hindi ka makagawa ng ibang bagay kung hiwalay kayo mag-asawa. If two of you here on earth agree concerning the things that you ask, it shall be done by my Father in heaven. Yan ang sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, kung dalawa sa inyo, laging nag-agree sa mga bagay na gusto mong hingin at hihingin. Sabi niya, tatay ko gagawa niyan. Biro mo yan. Na makita. For 2 or 3 who are gathered as my follower, He is in our midst. Nasa kalagitnaan natin. Ang nagagather, yung mga follower. Hindi halo-halong mix na ano. Kasi pag hindi ka sumama, nag-gather ng hindi follower, nagwo-worship kayo, kinokontra ka ng mga hindi follower. Lalo na nagbibigay ka,
Sabi niya, eto talaga, masama ang ano nito. Napapaloko sa church, nagbibigay. Ay ayaw lang nang magbigay eh. Kaya yung buhay nila hindi umaayos. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, inaayos ni Lord ang buhay natin. Amen po. Tuloy natin ang ating pinag-aaralan. Ang ganda na pinag-aaralan natin. The 12 were present with him and he taught, traveled, prayed, ate with sinners, healed the sick, and raised the dead. Kaya madaling natuto yung mga disipulo niya. Nagpapagaling siya kasama, kitang-kita ng mga disipulo. Kumakain siya, binibigyan ng importansya yung mga makasalanan, kasama rin niya yung mga disipulo niya. Bumubuhay ng patay, kasama niya yung mga disipulo niya. Amen po ba? Nakukuha pa natin ang ating pinag-aaralan. Bumibiyahe siya, kasama niya mga disipulo niya. Nagpipray siya, sila lahat magkakasama nagpipray. Amen po ba? Kaya successful ang ministeryo ni Jesus Christ na dapat nating gayahin to maintain His legacy to influence the whole world. Amen? Yun yung legacy ni Jesus Christ eh. Sino pa kaya iyong magtutuloy niyon kung hindi tayong lahat? Nasa langit na si Jesus Christ eh. Ang Holy Spirit ang bumaba. Yan ang nagtuturo sa atin, nag-comfort sa atin, nagbigay ng instruction sa atin. Kaya kailangan lang, maging available ka. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, available ka ba? Nandito ka nga pero hindi ka naman available. Hindi ba? Available. Ikaw, Minute, available ka ba? Always. O, tingnan mo nga. Nasa kotse pa lang nga, sa garahe pa lang ng condominium niya, nagpipray na. Di ba? Buti hindi umaatras sa mga poste doon. Diba? Kasi minsan nakikita ko siya sa Facebook eh. Na pagbaba niya ng kanyang condominium, siya pa nagdadrive niya na, pero nagpipray na. Kayahin natin yung legacy ni Minette. Na pagsakay sa sasakyan, nagpipray na. At hindi lang siya nagpipray, kasama niya lahat ng intercessor. Amen po ba? Hindi siya nagsosolo. Amen po. Kagaya ni Jesus Christ, hindi na siya nagsosolo. Pag lumakad siya, kasama niya mga disipulo. Pag nagpray siya, kasama niya mga disipulo. Pag nagpagaling siya, nakikita mismo ng dalawang mata ng mga disipulo na may gumagaling talaga. Amen po ba? Dinideklara ko kung meron mang may sakit sa aking harapan ngayon, magaling ka na. Sabi mo sa katabi mo, kung may sakit ka, magaling ka na. Kung may kulang ka, kinikilabutan tuloy. Kung may kulang ka sa finances, provided na ni Lord yan lahat. Amen po ba? Amen? Kung wala kang trabaho, may trabaho ka na next week. Amen ba? Kung matagal ka nang nagtatrabaho, hindi ka na po promote, next week may promotion ka na. Amen po ba? Kasi alam mo ba pagsasalita ng amen, nag-a-agree ka na kayang gawin ni Lord sa iyo yan. Hindi ka naman nagiging corny no, na amen ka ng amen dyan, na iba. Pagka unbeliever ang katabi mo, ano kaya yan, amen ng amen, di ba? Na makikita natin. Amen po ba? Na makita natin. Sabi niya rito, they saw consistency between his teaching and his action, and they learned the how and why of all he did. Consistency, lahat ng itinuturo, ginagawa. Ito, lahat ng itinuturo namin, ginagawa namin. Lahat ng ituro namin, kung tithes and offering ituturo namin, kaming mga pastor ang unang gumagawa. Hindi po pwedeng hindi namin gawin. Alang mag-overflow sa inyo na power eh. Kaya nga tayong lahat ng mga nandito, kaya po tayo lumago ay dahil sa consistency of doing things that we teach. Amen po ba? Amen. Hindi namin pwedeng sabihin na magbago na kayo kung kami mismo hindi nagbabago. Amen. Sabihin natin sa katabi natin, magbago na tayo. Tuloy natin ang ating pinag-aaralan. Jesus modeled good leadership and taught spiritual truth. He gradually worked them into position of independent leadership by giving them valuable experience. Ang ating Panginoon, lahat ng tinawag niya, come, follow me. Sinasama niya yan kahit saan siya magpunta. Amen po ba? Lahat ng mga
salita na ibabaon nila pagka sila ay nag-minister, dala-dala nila. Tuloy natin ang ating binabasa. Jesus gave His followers an opportunity to practice what He had taught and to practice leadership. Kasi pag hindi natin tinuruan, ang bawat isa, kami sa staff, lagi namin pinag-aaralan ngayon, may gagawin ka, dapat gawin mo to, dapat makita mo to, ganyan. Ha? Kasi pagka walang ganon, hindi umaangat yung leadership mo. Sarili mo lang kaisipan, ayaw mong pakorek, ayaw mong paturo, hindi ala kang mararating. Amen po ba? Pag tinuruan ka, huwag kang na-offend. Sabihin mga dyan sa katabi mo, huwag kang na-offend pag may nagtuturo sa iyo. Pag may pumansin sa iyo, huwag kang ma-offend. Pag sinabing tagilid ang kilay mo, tanggapin mo, ayusin mo na lang sa toilet mamaya. Sabi ni Pastor Adelia. Hindi, sa staff, meron kami, may nagbigay doon ng sukatan ng kilay eh. Yung igaganyan mo lang, kahit walang salamin, pag ginanyan mo, may kilay ka na. O, pumunta kayo dyan. Yan, tingnan mo mga kilay nila, o. O, sobra, sakto lang. May pattern. So, yun na sabi ko, di ako nagbibiro. Tanong mo si Pastora Lilia. Mamaya. May pattern, o. Pag ginanyan. Bakante yung kilay. Meron ka ipapahid na gano'n. Pag tinanggal mo, ayos na kilay mo. O, instant. Si Pastora Divine nang may pakanan niyang ganyan. Ha? Tinuruan niya mga staff na yung kilay niya. Nakita niya siguro, tagi-tagilid ang mga kilay nila. Sabi niya, pag bumili ko, dadagdagan ko, bibigay ko sa inyo yung iba. O, pantay na mga kilay nila. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang maganda kilay mo. Na makita natin. Lahat ng mga nandito. Loy, malapit na po tayong matapos. Jesus also gave individual assessment to His disciples to ensure that readiness to do God's work. Kasi yung mga disipulo noon, sabi niya na may nagtanong bakit, Lord, yung mga sinasapian ng masamang espiritu, pag pinalay sa amin, di lumalayo sa masamang espiritu. Pinadidinig yun ni Jesus Christ. Ini-evaluate niya. Ganito pala ito. Sabi niya, ang tagal-tagal ko na kayong kasama, bakit hindi niyo pa mapalaya sa mga demonyo? Bakit hindi niyo pa mapanampalatayaan ng maraming bagay? Nandun yan sa Luke. Ayun? Luke 10:17-24. When the 72 disciples returned, they joyfully reported to Him, Lord, even the demons obey us when we use your name. Ganda ng report, hindi ba? Kasi natutuwa ngayon si Jesus Christ. Ang report ng kanyang mga disipulo, maganda. Sabi niya rito, pag tinuloy natin sa 18, yes, He told them, I saw Satan fall from heaven like lightning. Verse 19, look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. Tuloy natin ang ating binabasa. But do not rejoice because evil spirits obey you. Rejoice because your names are registered in heaven. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, nakalista na ang pangalan mo sa langit. 24 yan. Sabi niya rito, meron nga talaga yung mga namamatay ng dati, mga kwento. Pagdating doon sa langit, wala sa listahan ni San Pedro yung pangalan nila, pinababalik dito. Kaya yung ataol, biglang umaangat yung mga patay na bubuhay. Kasi walang listahan sa langit. But don't rejoice because evil spirit obey you. Rejoice because your names are registered in heaven. 21. At that same time, Jesus was filled with the joy of the Holy Spirit and He said, O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever and for revealing them to the childlike. Yes, Father, it pleased you to do it this way. Sabi niya rito,
My Father has entrusted everything to me. No one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son, and those to him the Son chooses to reveal him. Tuloy natin. Then when they were alone, he turned to the disciples and said, Blessed are the eyes that see what you have seen. I tell you, many prophets and kings long to see what you see, but they did not see it, and they long to hear what you hear, but they did not hear it. Na makita natin, tayong lahat. Ini-evaluate ni Lord pala eh. Masaya pala si Lord pag sinabi mo, Lord, thank you. Yung pinag-pray ko na may sakit, gumaling. Lord, thank you. Pag uwi mo sa bahay, ikaw yung nag-mission, pinuntahan ka. Kasi dito pag may sakit, pinupuntahan. Pag sinasapian ng masamang espiritu, si Sister Sally ang kasama na nagdi-deliveran sila. At ang dapat pala doon, Sister Sally, pagkatapos nyo, kayong lahat na grupo, pray kayo. Lord, thank you. Tinulungan mo kami. Yung sinasapian ng masamang espiritu ay nakalaya. Natutuwa pala ang Lord sa ganyan na kailangan natin na maintindihan. At inoobserbahan din tayong lahat na worker ng ating Panginoon kung meron kang ginagawa. Pag sinabi mong worker ka, dapat may ginagawa ka. Diba? Kaya nga worker eh. Meron kang gagawin. Pero ang Jesus the Messiah ay magkakaroon ng matinding pagbabago magmula ngayon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, magbabago na tayo. Na makita natin dito, letter A, sabi niya rito, sa point number 3, sabi niya maganda yung ating pinag-aaralan. Jesus repeatedly evaluated the progress of his disciples, including specific feedback concerning their character and their capabilities. Na kailangan po natin na maintindihan. Alam niyo po ba, kapag ikaw mismo, ang dami mong ginagawa kay Lord at nagustuhan ka ni Lord na ikaw pala'y maaasahan, ipagtatayo ka ng isang malaking ministry na magugulat na lang ang maraming tao, ang daming mga himala, signs and wonders and miracle. Amen po ba? Na makita natin. Sabi niya rito sa point number 4, if you want to leave a legacy, you must look for people to carry out the things that you have done continually. Parang ako, ang sabi ng mga bishop na kakilala ko, minsan tumatawag sa akin, Bishop, sino ba ang papalit sa iyo? Sabi ko, kayo naman, bata-bata ko pa, ipapalit na pinoproblema ko. Sabi ko, hindi. Sabi niya, hindi pa dapat anak mo papalit sa iyo? Kasi ang dami mong nagawa sa ministeryo. Sabi ko, hindi. Kung sino yung karapat-dapat, yun ang ilalagay ni Lord. Amen po ba? At ako'y naniniwala din, one of these days, isa sa mga anak ko, yung magiging qualified. Hindi ba? But I will never put even my children if they are not qualified. Amen? You must look for people to carry out the things that you have done continually. Yung tuloy-tuloy mong ginagawa. Gumawa ka, hindi ba sa isang kampanya? Pagka gusto mo lumaki kampanya mo, hahanap ka ng tao na tuloy-tuloy na may ginagawa, itinutuloy yung ginagawa mo. Kaya ikaw ay ipinopromote mo ang isang tao na alam mo na yung gusto mong gawin at programa mo ay kaya nilang gawin. Amen? Find the right people and use the right preparation process for each of them. Only as you pour yourself into them will they be able to pour themselves out for others. No one can give what he doesn't have. After all the process comes the green light, go and make disciples of all nations. Amen po ba? Tayo po lahat na nandito, meron tayong kakayanan. Mga kapatid, huwag mong sayangin yung mga pinag-aralan mo. Huwag mong sayangin yung mga discipleship training na dinaanan mo. Nagpagod ka, naging interesado ka, huwag kang manlamig. Ituloy mo yung dapat mong gawin. Tayo pong lahat ng mga nandito,
tayo ang magtutuloy ng legacy ni Jesus Christ to bless the nations of the world. Tayo pong lahat ng mga nandirito ang gagamitin. Sino po yung alam mo na ikaw ngayong umaga ay kayang gamitin ng ating Panginoon? Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. At tayo po ay pinagpala ng lahat ng ating pinag-aralan ngayon na ang ating Panginoon, para piliin ka na ituloy ang lahat ng kanyang nagawa na, bibigyan kanya ng lahat ng kailangan mo, lahat ng kapangyarihan para magawa mo ang mga bagay na nagawa na niya. Amen po ba? Lord, thank you. Pinagpapala ko po ang buhay ng lahat ng tiga Jesus de Messiah. Habang kami umaawit kanina, Lord, open our eyes so that we can see you. Lord, open our hearts so that we will be able to know you. Lord, open our ears para matinig namin ang gusto mong ipagawa sa amin. Pinagpapala ko kayong lahat na mga nandito. Ay buti-buti ni Lord. Mabuti ang Lord sa Jesus the Messiah. Amen po ba? Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay mapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. ang mga babae lang pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay Tayong lahat ay umawit kay Lord. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mga kapatid, ilagay mo yan sa iyong pananampalataya. Ang Diyos natin, totoong hindi nagbabago. Lahat ng kailangan mo, kaya niyang ibigay. Kailangan lang panampalatayahan mo. At magmula ngayon, ikaw na ang magtutuloy ng legacy ni Jesus Christ, that we will go into all the world and preach the good news of salvation. Pinagpapala ko kayong lahat. May the Holy Spirit talks to you daily na matupad mo ang lahat ng dapat nating gawin so that we can give glory to the Father in heaven. Pinagpapala ko kayo, lahat ng mga bagay next week, may surprise si Lord sa iyo magmula Lunes hanggang Sabado. May tatanggapin ka ng maraming mga bagay na hindi pa nangyayari sa buhay mo. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo na Diyos. Hello.
Attention, please, all marshals and ushers and usherettes, please come forward.